Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Judge Gina. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Judge Gina. Party. Judge Gina. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, another battle na galing sa Zoning 18. At syempre, for sure, alam nyo na kung anong battle to. It's Philos versus Nathan. So, actually, dapat magsisirime ako versus Casper. Pero, wala eh. Mas nakita ko na mas magandang match-up yung Philos versus Nathan. Kasi, based on their styles, sa tingin ko, at some point, merong pagkakaparehas eh. Si Rhyme at saka si Casper. Huwag kayo mag-alala. Yun na yung in-next ko. Siguro bukas ayun yung magiging review ko. So abangan nyo rin yun. Magandang match-up din yung dalawang yun. No? Yung si Rhyme versus Casper. Pero set aside ko muna yung match-up nila. Dito muna ako. Philos versus Nathan. Para sa akin, mas kasi napanood ko yung battle ni Nathan nung nanalo siya kay kay Merds ba yun? 'Di ba? So sobrang powerful ni Nathan dun sa battle na yun. So naging para sa akin kasi naging kaabang-abang yung mga next na performance ni Nathan kasi nakuha na niya yung momentum niya dito sa flip top, 'di ba? So yun yung sinasabi ko sa inyo kay speaking of momentum. So, ayun yung kailangan nating antayin kay Mirage. 'Di ba? Yun yung kailangan nating antayin kay Mirage na kailan makukuha ni Mirage yung momentum niya sa flip top. 'Di ba? Kasi once na makuha ni Mirage yun, magiging ganito na rin siya, kaabang-abang. Hahanapin na rin yung mga next na battle, ganun eh. So, ako, personally, nakuha ni Nathan yung momentum niya against Merge eh. Kaya, para sa akin, mas kaabang-abang si Nathan kung madadala niya ba yung performance level niya dun sa laban niya. Then kay Philos naman, actually kay Philos wala ka namang dapat expect dito eh. Kasi knowing Philos, lagi naman niyang laging solid yung binibigay na performance nito eh. So, ayun. Match up wise, sobrang dikit in terms of styles kasi yun nga, pareha silang agresibo. Kaya mas na-excite akong reviewin to. 'Di ba? Kaya ayun. Wag natin patagalin to. Philos versus Nathan, umpisa na natin to. Game. Inyo. Nanalo ng coin Game, toss game. si Nathan, pinili niyo mauna si Philos. Tig 2 minuto dapat to. Pakinggan natin. Enjoy lang natin to. Zoning 18 takeover box Game. lounge. Game, Una game. banat, Philos. Game! Game. Sa bagay! Siya si Nathan! Galing pa ng Negros, lahing Bisaya, giatay. Inalay ni Arik, kaya gamit karit. Gapasin tong si Palay. Kinatay ni Ban, nadnad. Tas sakin, wasak yan. Kulit nung sinafer. Kaya tamang Nathan ay gift of God. Kasi nga, wasak tong rapper. Kahit malaanghel yung Nathaniel, di gagana teknik niyan. Dahil iba pa rin pag ang nagpray na ay si Tenshinhan. Tangina, ang dalas mong Putulin ko lang. Ang ganda nung nagustuhan ko yung Nathan Gift of God rapper. Meron pa eh.
explain ko sa inyo kung bakit ko nagustuhan. Wasak tong rapper! Kahit mala Anghel yang Nathaniel! Yan, Anghel Nathaniel. 'Di ba? So, bakit? Bakit nagustuhan ko yun? Kasi, kung napanood nyo yung review ko sa Hespero versus Nego G, may mga ganong references din na binanggit si Nego G about dun sa Anghel, about dun sa basta halos the same, 'di ba? So, alam ko naglaban na rin si Nathan tsaka si Hespero sa Motus. Halos actually parehas sila na naging ginawang reference sa isa't isa kasi halos magkapangalan sila. Si Hespero Nathaniel. Tapos di ko lang alam kung Nathaniel din si Nathan, I don't know, pero 'di ba? Halos yung first part ng name nila magkaparehas. Kaya nung naglaban sila sa Motus, meron silang mga same angles at references sa isa't isa. Tapos ngayon naman may ginamit si Nego G against sa Hespero about dun sa Anghel, Gift of God Nathan. Tapos ngayon naman si Philos naman yung gumagawa ng ganun. So, 'di ba? Nagkakaroon ng same bullet para sa dalawang Nathan. 'Di ba? Ang angas lang. Di gagana technique niyan. Dahil iba pa rin pag ang nag-pray na ay si Tenshinhan. Tangina, ang dalas mong mautal, makalimot, ang lala mo mamen. 2 beses ka nang pinagubat, nawawala ka pa rin. Ngayon, welcome sa syudad, kung saan binabalahan ng mga dayo. Kung malaya kang hayop sa gubat, dito lalagyan ka ng amo. Pagtapos mong manalo, matatalo. Rekta body bag na Louis Vuitton. Dahil kung nagka-V ka sa Visayas, ngayon may L ka sa Luzon. At malamang, gagawin mong angle yung pagta-tricycle. Pwes, ikay alanganin, iyo lang ding inamin na kung usapan 3 rounds ako mas may gamay sa atin. Pagkat mapaentablado o kalsada, ako'y may husay ng pag-arangkada. Umay walang yaka, at kahit itanong mo pa kay Keja, tunay lang mamamasada. Ito'y one-way trip, subukan mo kung paandaran. Balilieg, todas, makikita nyo siyang pugot ulo sa 100. Manuel Rojas. Pero di na kailangang apakan pa yung skull para madurog at sobrang bloody. Tik na yan, walang sa bit ka blang dahil sa tulad kong Honda user, broom, 1 click ka lang. Di mo na tumadadala sa ngiting kambing mo sa amin ganon. Kasi pag eto, di mo na kami madadala sa ngiting kambing mo sa amin ganon. Kasi pag eto, sumayad dyan sa lip, tulog ka sa akin ngayon. Nice. Ganon siya manduga, masa Ang lupit nun na nasingitan pa ni Philos ng reference dun sa Sayad vs. Lipcram, 'di ba? So, yun yung ngiting kambing, itong yan, sumayad sa lip, tas yun, ang galing, ang ganda na ang creative ni Philos sa part na yun. Kami madadala sa ngiting kambing mo sa amin ganon. Kasi pag eto, sumayad dyan sa lip, tulog ka sa akin ngayon. Ganon siya manduga, masa kinukuha, akala okay lang? Pwede promeno, gago yung akala mong tama, minsan mali. Lenny Robredo, huling laban mo na sa liga. Sige lipat, sabi ni Enigma, wag nang umaasta na il. Oo, siguradong tanggal na tong sinat, ngayong sinubuan kanya ng pil. Ngayong sinubuan kanya ng... Sinubuan kanya ng pil. Sinubuan kanya ng... Tangina! Di ako choker, boss! Sadyang paulit-ulit ka lang sinubuan ng pil para mamatay ka sa overdose! Di ko tinatanggap tong regalo, Lord! Bawiin mo yung kabado! Di namin kailangan tong si Nathan, ibalik mo si Romano! Sa akin tong gabi at entablado, bayaning probinsyano, na sa dayuhan magkakanker. Tawagin nyo kong Bonifacio, pagkat dito sa Katipunan ako ang magte-take over! Okay, sa battle na to, no? Sa event na to, rather.
7th na to sa zoning 18. Ang daming gumamit ng takeover na wordplay no. Ang daming gumamit na ang daming gumamit as reference, 'di ba? Wala, napansin ko lang. Tapos yung fake choke, no? Yung fake choke ni Philos, to be honest, hindi ako na doon, hindi ako naniwala doon na mag-choke si Philos, puta. Hindi Para sa akin talaga? Para sa akin handang-handa si Philos Parang ang hirap paniwalaan na mag-choke siya sa ganung performance niya. Kaya nung nag-i-stutter siya kunwari, sabi ko hindi to fake choke. So, 'yun, 'di ba? Hindi nga choke 'yon. It was a fake choke, pero hindi ako masyadong nakagat doon, no? Kasi alam ko, feeling ko hindi 'yun choke talaga. 'Di ba? So, 'yun. Pero ang creative ni Philos dito, ang pinaka nagustuhan kong reference niya dito, actually yung yung sumayad, pag ito sumayad sa lip. 'Di ba? Ang ganda nun. Di ko alam kung paano niyo na-receive yung linya ni Philos na yon, pero sa akin sa akin ang deep nun, kasi na reference niya yung match-up mismo na na lip cram versus sayad. Tapos next na ginawa niyang reference is yung nangyari naman sa battle na nila lip cram at sayad, 'di ba? May reference si sayad about dun sa kambing, 'di ba? Tas 'di ba nirebat 'yon, 'di ba? Ni lip. So, ang ang ganda lang nung ang creative lang para sa akin nung part na 'yon. So, kaya nagustuhan ko yung pagkakagamit ni Philos dun sa lip cram versus sayad. And then ayun, knowing Philos naman, actually parang aabangan mo na lang kay Philos dito kung paano niya sinulatan yung kalaban niya, 'di ba? Kung ano yung mga references na ginamit niya, kung ano yung kung ano yung mga punchlines na lalatag at tatama. Parang ngayon na lang yung aabangan mo kay Philos kasi yung overall performance niya, or yung sabihin natin yung delivery niya, yung performance niya, yung aggression niya, andun parang built-in na yun. Pag sinabi mong Philos, ganito yan mag-perform, 'di ba? So, ayun. Round 1, ang solid nun. Para sa akin, direct yung mga ginamit niyang mga punto doon. Actually, wala nga masyadong mga punchlines Ang pinaka naging bala ni Philos sa battle na to is yung mga punto niya para kay Nathan, 'di ba? Yung 2 beses ka na pinaggubat, nawala ka pa rin. 'Di ba yung mga ganun punto? So, 'yun, tingnan natin si Nathan kung ano naman yung ibabalik niya o ano naman yung magiging performance niya against Philos. So, game. Tangin na, kinocall out pa si Romano. Kala mo talaga, banta. Hindi na babalik si Romano, sumunod ka na lang sa kanya. Tangin mo, ngiti pa lang ako, tumatawa na sila tulo. Tinanong ko si boss kung magkano TF ni Philos. Kasi tong pin, in demand. Sagot sa akin ni Arik, matik na yan. Basta G, 20 lang. Kasi mamamawis sa akin to, brother. Napredict mo ba yung angle? Tatagusto man. At kung akala mo, basang-basa mo na yung towel, sige tol, absorb mo lang. Flip top game! Pero mo na kayo intro ni Amanda, Sa kaliwa! Sa kanan! Sa likod at harapan! Bago ko ituloy itong round 1, wala bang tension andyan? Ganto kayo!
Gamay ko yung triangle, malatensin! Ba't di na lang gamay ko yung pyramid? Parang si Charis. Ba't di na lang gamay ko yung pyramid? Parang si Charis. Wala pa sanang kaso. O kaya gamay ko yung tatsulok. Parang si Bamboo. Ampaw yung anggulo, yung lalim ko mas nangunguna. Kung nagnakaw na ang triangulo ay lulunurin sa Bermuda. Ninakaw yung tension na ni JR. Dinekpat ni Babibo. Kumbaga para siyang taxpayer na ginansyuan mo, iho. O sino pang butas bulsa at higahos na Pilipino parang kurakot sa bansa ninanakawan mga zero. Speaking of, yung araw ng eleksyon, ang dami mong paging sa politika. Fact sheet, X din man. Di mo man lang ba naisip na yung kagrupo mong si Calix, SK din man? Tanga! Kaya deserve mong independent. Kung yung ibang magnanakaw galit sa kapwa, itong mga gago magbe-best friend. Kaysa mang-hate, ba't di mo na lang alalahanin yung mga araw na pinatuloy ka niya at minsan pinaghain? Tapos sa internet, ang dami mong pahaging. Di mo alam, di mo alak at ginose nyo sa pangungurakot niya yung galing. Sangguniang kabataan. Ba't parang salungat kayo? Para sa kabataan, tas yung leader nilang Bisaya, panayang promote ng shabu. Gago. O sige, mapunta na tayo kay Terdy. Total nalawit na sa laban. Pag nakita ko yung mga kita nyo, agad ko din nababalaan. Yung mga paningin, mawawala. Tinil na flashback sa digmaan. Kasi kung si Ten, sinan ka nga, malamang yung third ay tatamaan. Siya daw si Phil. Sinigaw pa ng todo. Ulol si Bill, hindi mo kami maluloko. Naalala niyo pa si Bill? Naalala pa ni Buso? Wala na tol, bodybag ka na. Bodybag ka na! Dahil siya daw si Phil. Pilato. Hey, Max. May pasabog tong Phil, parang Phil. Box. Philosopher. Tungina po may filosofiya. Nasa iyo na lahat ng Phil, hayop ka, ano ka ba? Buti ka? Inabuso na yung gamot, pariwak, dami mong arty brad. Talagang ididisco yung Phil na parang party drugs. Bangkay ka na oh. Manalalaman ka bang Pilato, leche ka? Palito, pwede pa. Bilisan mong mamatay, may lakad pa, uwiha. Ito'y pathetic mga bay, super easy mahina. Ngayon ako ay naatat, apurado na sinat, kaya sisingit to sa linya. Kasi pag pilay kinakat, ibig sabihin madaling-madali na. O kinat, panigurado mahati. Tung gamot sa silid, o tung pilay, binabali. Amoxicillin. Kasi magmumuha kang bobo, sir, kapag tinodo ko asaran. Magugoyo ng sagaran. Kasi walang kwento tong philosopher kapag pilosopo ka laban. Galingan mo. 2 minutes lang, tanga. Okay. Round 1, para sa akin malinaw 'yon na kay Pilos. Pero syempre bibigyan natin ng credits yung performance ni Nathan. May mga parehas silang punto 'Di ba? Merong hindi ko alam sumisikip na ba ang mundo ng mga MC. Kasi yung mga naiisip nila na wordplay or nagamitin is nagagamit na rin ng mismong kalaban nila. 'Di ba? Si Pilos kanina about dun sa Phil sa medicine, 'di ba? Tapos si Nathan meron din siyang ganong angulo kay Pilos, 'di ba? Meron pa yung tension hand, 'di ba? Ginamit ni Pilos kanina, tapos ginamit din ni Nathan kanina. So, 'di ba? Nagkakaparehas na ng angulo sa mismong kalaban nila.
'Di ba? Pero ayun, nawala lang, naano ko lang, na nabanggit ko lang. Pero ayun, moving forward, bibigyan ko ng bibigyan ko ng 10 to 8 na score in favor of Pilos. Sa performance, delivery, I'll go with Pilos doon. Para sa akin, mas klaro, mas mabilis tumama yung mga haymakers or mga, mas mabilis tumama yung mga punto. Sabi ko nga, hindi naman more on punches yung yung atake ni Pilos More on siya, punto. 'Di ba? So, mas creative si Pilos, 'di ba? And mas effective din. Kay Nathan, sabi ko nga, props, hindi ko i-disregard yun, hindi ko i-discredit yun. Props doon, pero maraming mga what do you call that? Maraming mga references, maraming mga angulo si Nathan dito na masasabi nating nagamit na kay Pilos ng ilang beses sa mga nakaraang battle niya. Kaya hinahanapan ko si Nathan ng creative part. Kay Pilos kasi, 'di ba? Naging creative siya dun sa paggamit niya dun sa match-up ni Lipcram at ni Sayad. Tapos at the same time nagawan niya rin napasok din niya dun sa linya na yan kung ano nangyari dun sa pinaka-battle na yun. 'Di ba? So creative. Hinahanapan ko ng creative part si Nathan sa round na to. Tapos medyo napansin ko na hindi naman siya totally choke, pero parang putol-putol, nawawala-wala si Nathan dito. Ano pa? Actually marami pa pero paikliin ko na lang, no? So round 1 bibigay ko yun kay Pilos. Lamang si Pilos dito sa performance, sa delivery, sa effectivity, sa creativity. Actually halos lahat halos lahat ng category makikita mo na lamang si Pilos doon. Kaya bibigyan ko ng perfect 10 si Pilos at 8 points kay Nathan. Round 2. Ito pong alaban! Galingan mo! 2 minutes lang, tanga. Walang banat. Bobo palong-palo Dinakaw ko daw yung tenshinhan. Ang dami mong nalalaman. Saka na ako magpapaliwanag pag kami na magkalaban. Yo! Round to game. Game! Meron akong nabalitaan. May binabastos ka daw na PMC, inaalok mo 3K. Di na para pangalanan. Ulol, pinagnanasahan mo si Aubrey para kang si CJ. Di lang Gago. to basta imbento na kwento, fina-check ko yan. Huwag sa akin magyabang dahil yung gusto nyong babae, binasted ko lang. Ay, Real motherfucking talk. Huwag mo ako sumbatan na mas nauna kang tumapak ng entablado kasi yan din naman dahilan kung ba't mas hinanap ako ng tao. Pagtapos ko sa Lord mag-sample, ikaw yung next na sa banga. Tinalo ko nga yung main character sa Bible, tong extra pa kaya? Kung wala kang ilalike. Puta ina, yun ang bomba naman ni Pilos dito. Ganda nun. Tinalo ko nga yung main character sa Bible, itong extra pa kaya. Hindi ko alam kung bakit tinulugan yun, pero ang ganda nun. Pagtapos ko sa Lord mag-sample, ikaw yung next na sa banga. Tinalo ko nga yung main character sa Bible, tong extra pa kaya? Kung Ganda wala nun. kang ilalain, Mac, wala kang pamumunto sa Nabara. Pag nakabago-bago mong sundalo, nauubusan ka ng bala. Merong unwritten rule sa gera. Putang ina. Kabago-bago mo, ang ganda nun. Magkakadikit Kung wala kang ilalain, Mac, wala kang pamumunto sa Nabara. Pag nakabago-bago mong sundalo, nauubusan ka ng bala.
Merong Ganda nun, no? unwritten rule sa Ganda gera nun. na dapat mong malaman. Kahit kailan repa, wag mong pulutin ang tinapon ng kalaban. Isipin nyo, kung bumenta yung line match, Galing. dapat yung puntos sa akin masasabit. Matik kasi sa sobra kong malikhain, pati ikaw merong nagagamit. Boss Arik, di ba dapat siksik? Tangina, dikit-dikit, pre. Dikit-dikit. Ang ganda nun. Ang ganda nun. Nagsimula sa tinalo ko nga yung main character sa Bible. After nun, dikit-dikit na naman. Ang lakas na itong round 2. Hindi pa tayo tapos sa round 2 ni Phil. Yung bara, di yung sa kanya mangyayang puntos, sa akin masasabit. Matik kasi sa sobra kong malikhain, pati ikaw merong nagagamit. Boss Arik, di ba dapat siksik yung bara? Di yung sa kanya mangyayari. Kasi kalahati na nga lang, malakas sa sulat mo, ako pa may sabi. Yun talk, pero pare, napanood ko yung MV nyo. Wasak. Skinny jeans, sando, gangster magbabaro. Yung forma may hawak na rocket launcher. Gago, mukha kang magtataho. Umay na kami sa mga boxer nyong nakalabas sa pants. Anak ng tokwa. Kaya tama lang tawagin na magtataho kasi nga nakakasoya. Tanong, porkit ba kaya mag-jokes yun na ang susi para masingit sa hanay? O sadyang, nasanay na lang tayong tumawa sa maliliit na bagay? Maliliit na bagay, iba yung napasakit, nyakalamnan. Susi, maliit na bagay. Susi sa tagumpay. Pamilyar ba kayo doon? Sa linya na yon? Yun, yung sinabi ko, susi, maliit na bagay, pero susi sa tagumpay. Pamilyar ba kayo sa linya na yon? Linya na Apex kay Sixth Threat Finals 2019 sa buhay. 'Di ba? So may mga ganong gestures din si Apex, 'di ba? Wala lang, na ano lang, kamukha lang naman, hindi naman kapares ng latag. Wala namang akong sinasabing gano'n, pero kamukha lang na susi tapos maliit na bagay kasi yun yung line na binanggit ni Pilos, which is nung narinig ko yun, naalala ko yung pagkakasabi ni Apex about dun sa susi, maliit na bagay. Yun lang naman. Na bagay. Ay, o sadyang, nasanay na lang tayong na ang susi para masingit sa hanay. O sadyang, nasanay na lang tayong tumawa sa maliliit na bagay. Maliliit na bagay, iba yung napasakit, nyakalamnan dahil sa tawa. Hangin yung loob habang napasakit, ko inyong tiyan dahil nagawa kung makabusog. Alang-alang sa pangalan tangan-tangan ni Natan at katangahang dinala ay kitang walang bilang parang ninyang walang kamera. I-remind lang kita, total ikaw ay bisakol na ang rule number 1, bawal magtapak sa mall. Go! At yun ang kaibahan ko sa pagiging rapper niyan. Sikat ako dahil napagbintangang ninakaw yung tensionan. Kung battle rap, manay basketball, Idol JR, panahon na siguro. Buzzer beater, pagmasdan nyo kung tumago sa zero. Okay. Round 2. Kita nyo naman, obviously naman, 'di ba? Doon pa lang sa doon pinaka nagustuhan ko dito yung tinalo ko yung main character sa Bible. Tangina, after nung linya na yon, wala na. Nagtuloy-tuloy na yung mga punches ni Phil. Too many to mention, guys. Alam nyo yan. Grabe yung naging facial expression ko doon sa mga naririnig kong haymakers. Yun talaga, puta. Punchlines talaga yun, haymakers talaga kung tatawagin or kung tatawagin natin yun, ng solid nun. Tas hinaluan niya pa ng mga witty jokes, no? Yung Sando, mukha ka magtataho, tapos soya, nakakasoya. Kulit lang nung wordplay niya na doon. Pero, ayun, obviously, sobrang tindi na itong round 2.
Feeling ko may hirapan si Nathan tapatan yung ganong round 2 ni Phil. Pero respect kay Nathan. Pakinggan natin baon niya dito. Ang galing mo mag-birthday, no? Tangan to, bogus. Nakakasuya, nakakasoya. Tangina mo, taga-motus. Taga-motus ka talaga, no? Pero niya, di ako tulad mo. Sir, naalala mo pa? Nung 1 minute sa 88 fryer, Okay. binigyan si Boss Arik ng chicharon. Okay. Tol, baka ma-regular ka niyan. Nakakaumay ka na din, Phil. Sa susunod daw na magdadala ka, dapat buong lechon. Para sa buhay ka na next year. Tanga na natin, magdadala ng chicharong baboy, lasang manok. Ang gawin mo, Pilos, tumabi! Di namin kailangan ng chicharon dito, bata. May crispy pitos na kami! Ang dami-daming regalo, chicharon pa napili. Magbibigay ka ng baboy sa Chinese, yung kinakain yan, paniki! Paniki! Hindi, wait lang. No, malayo, wait lang. Kalma, nakay ba? Hindi mo ko kaya mag-isa! Kahit magdala ka man ng... Fuck, hindi mo ko kaya mag-isa. Kahit magdala ka man ng mamantikain. Tangina mo, ungas ka bro. Ang problema lang is, topic po yung oil spill, kaya nadudulas ako. Okay. Ako iinom. Yung finals yun ni Mirage sa Motus, nag-propose pa si girlfriend tong pabibo. Nag-propose ka na at lahat, di ka pa yung champion. Para kang si Sinyo. Sinyo. Sabi na eh. Tanginan to, yung kalaban mo nun, nagmukhang tanga, gagi. Sipin niya, yung demonyo si Mirage, ginawa nilang pare. Sa round ng liit siya, bay. Kulang na lang siya pa magsabing, you may now kiss the bride. De, alam mo kasing lugi ka na rin, kaya dinaan mo na lang sa tililing. Yung tagilid na siya sa ring, nag-offer na lang to ng singsing. Sabay, will you marry me? Napaka-whack basic. Nung nalaman dihado, biglang luhod, galawan Tank Davis. Okay. Para ang bading. Dehado, galawang Tank Davis, luhod. Laban niya kay ano? Kay Tank Davis versus Lamont Roach. 'Di ba lumuhod siya noon? Tapos di ko nga alam ba't lumuhod siya doon. Dapat talo siya doon eh. 'Di ba? Pero tingnan natin sa rematch nila kung ano mangyayari. Pero feeling ko na-knockoutin na yun ni Tank. Galawan Tank Davis. Para ang bading. Kung nalaman ko lang nalulod ka nun, yung stage, nilagyan ko ng asin. Di sa naiinggit, explain ko lang Pumunta yung mga yan para sa mga katagang kayang tumupi ng bakal. Di sa mga love story at pautot. Respeto sa moment nyo, tol, pero hindi kami interesado doon, bugok. Mga wannabe at lame, yung mga tulad mo support, masabi lang na married to the game, need pa sa battle mag-propose. Okay. Tapos sasabihin mo, si Mirage gurang na, wala pa ding asawa. Hanggat kain tumagsang tite, may pag-asa pa yan, pare. Ikaw nga nag-asawa ka ng maaga kasi kala mo mauubusan ka ng babae. Bakit? Yung girlfriend mo nasa Canada. Di mo niloko? Di ako makatot ng iba pag girl-girl naman. Ulul, 1 taon, natiis mo yun. Ano yun? Jakol-jakol na lang? Masustentuhan ka lang, siya'y naulol na sa kantutan. Habang si Pin, nasa Philippines, video call lang ang puhunan. Patay na patay daw siya kay Marjorie? Talaga? Kayo ay healthy man? O baka sinasabi mo lang na buwang ka sa kanya kasi may allowance ka every month? Feeling obsessed siya sa ganda. Pero ang totoo, umay na umay ka na walang ya. Di ka patay na patay kay Marjorie. Ulul, buhay na buhay ka lang sa kanya. Punto. Matapang ka, Pilos. Di makakakilos. Pag tama kay Iho, tulog ka sa fisco kahit walang pilos o maski sa pin, bro.
Pag ako na piso, pagkakantutin ko, yung GF mong weirdo, kasago maling boss, yung sakit niyang piko, so pang magkaanak na kayo ni Pilos. Pero kung lover boy ka talaga, ay masyadong common bestie. Kasi kung sweet yung Bulacan, tunaw yan parang cotton candy. Di na din makakaporma at magbe-bleeding to sa ending. Kasi manunuot lang yung Bulacan pag sugat na yung dinidressing. Ay. 2 minutes lang. Okay. Hatiin natin sa dalawang parts yung komento ko kay Nathan. Umpisahan na natin sa positive, no. Mas malakas na round para kay Nathan. Mas effective. Mas kumokonekta. Mas direkta. Mas yung mga witty jokes niya mas effective, 'di ba? Yung mga references at angles na ginamit niya, pasok para kay Phil, score 'yon, puntos 'yon para sa akin. Lalo na yung ano nga ba 'yun? Puta, nakalimutan ko na kaagad. Yung negative naman, malay mo maalala ko mamaya. Yung negatives naman, yung joke niya. Yun lang. Yung joke niya. Kasi maganda na eh. Ang ganda nung bawi ni Nathan sa second half. Actually yung first part ng round 1 pataas na eh. 'Di ba? Kaso yun nga, may choke eh. Actually parang kakaumpisa nga lang ni Nathan dun sa round niya, nagkaroon siya agad ng choke, 'di ba? Yung oil spill, 'di ba? Yung oil spill ba 'yon, something? Fake choke ba 'yon? Pero para sa akin, nawala talaga siya dun eh, 'di ba? Yung kaya nadudulas ako, oil spill, 'di ba? Di ko alam kung fake choke 'yon, pero magkaiba siya. Yung fake choke ni Phil, masasabi mo talaga na fake choke yun eh, kasi yung performance ni Phil dun sa round 1 ang agresibo, tapos parang ang labo lang na magkakaroon siya ng choke, 'di ba? Parang ang labo. So sa tingin ko yung round 2 ni Nathan na may choke, kung lang, kasi hindi natin alam eh, kasi meron siyang parang para ding setup din eh about dun sa nadudulas ako, oil spill, 'di ba? Pero regardless, fake choke man o hindi, para sa akin hindi naging convincing kung paano niya dineliver 'yon, 'di ba? So regardless, fake choke man o hindi, i-scorean magle-less points ako doon, kasi para sa akin hindi siya ganoon ka-convincing. Kung fake choke, kung choke talaga, syempre less talaga 'yun sa akin. Tapos second half, doon na nagkaroon ng pagbawi si Nathan sa mga effective references, effective angles at mga punto na pasok yon para sa akin kay Philos. Pero unfortunately, sayang kasi malakas na sana eh. Pero yun nga, nagkaroon ng dapa sa sa first half, kaya hindi ko kayang bigyan ng perfect 10 to. 'Di ba? So dikit sana to kung malinis na itawid ni Nathan yung second round, but wala eh. Nagkaroon ng dumi, nagkaroon ng slip-ups, nagkaroon ng stutter, nagkaroon ng stumble sa round 2. Kaya, yun. Kay Philos naman, sabi ko nga sa inyo, hindi siya ganun ka-debatable. Actually, 1 and 2 malinaw na kay Philos yun. So, yun. 20-16. Perfect 10 para sa 2 rounds ni Philos. Doon naman sa round 1 and 2 ni Nathan, to be honest, mas okay sana tong round 2 niya kung naitawid niya ng maayos, ng malinis, kung walang choke. Mas effective kasi ito eh. Pero, just to be fair, maglilas ako ng puntos dun sa, since nagkaroon ng choke, nagkaroon ng stutter, nagkaroon ng stumble. So, kailangan kong babaan ng score yun. So, yun. 8 and 8 para kay Nathan. So, that's 20-16. First 2 rounds, bibigay ko yun kay Philos. Round 3, pakinggan natin. Lang yung Bulacan pag sugat na yung dinidressing.
Time. 2 minutes lang, gago. Palumpalo. Nag-propose daw ako, di nag-champion. Nakakabagot. Kung nga, nanligaw kay Aubrey, di ka naman sinagot. Alin yung mas masakit? Alin yung mas masakit? Aray ko nga ni... Country game? Seryoso, seryoso. Ina corner si Nathan dun ha. Hindi natin alam kung totoo yun ha. Hindi natin alam kung totoo, pero yun yung sinasabi ko sa inyong difference nila sa delivery. Kung fake choke yung ginawa ni Nathan dun sa oil spill na dudulas, sabi ko nga sa inyo, hindi convincing kung paano niya deliver yun. Kaya hindi ko siya kayang iskuran as a creative. Yung kay Philos naman, di rin natin alam kung totoo 'yon, pero kung paano naman niya na-deliver sa atin, convincing. 'Di ba? So that's their differences in terms of delivery, in terms of deliberation of lines na yung inside topic or inside yung sila lang nakakaalam, 'di ba? So 'yon. Ayos 'yon. Champion. Nakakabagot. Kung nga, nanligaw kay Aubrey, di ka naman sinagot. Alin yung mas masakit? Alin yung mas masakit? Aray ko nga ni... Country game? Seryoso, seryoso. Best friend to ni C-Rhyme. At dahil sa bisyo, naging snatcher sa dilim. Grabe tumingin. Nag-aabang sa sulok, oh, may hawak na patalom. Muntik na yun mapatay. Katangahan mo na tan. Tangina, sinama si Siray mag-rugby, oh. Yung banggaan ng katawan. Kahit magtulong pa tong nat, babakas pa rin ako ang killer. Dahil sa oras na magka-Nazi, lalabas ang aking pagka-Hitler. Bali-balik ta rin man, di sasapat yung init. Kayo'y panggap na lit, salat sa hit. Ngayon anong sinabi netong sinat sa ganap na sick? Generic jokes, generic bars, Facebook quotes, obvious lines. Nakakalungkot namang maging Nathan na galing City of Smile. Wag lang basta desperado, di ka madadala ng kalasagse. Bigatan mo yung lirisismo, huwag ka magpalit ng karakter. Sige, tumitig sa mata nang malaman mong desidido kung kumamig. Kaya kitang tapusin ng walang kurap-kurap. Biko Soto sa Pasig. Paulit-ulit. Nice. Paulit. Walang kakurap-kurap. Biko Soto. Ang angas nun. Ang ganda nung kung paano niya pinasok si Mayor Soto sa sa lines niya. Ginawa niyang reference. Galing. Ulit-ulit kang desidido kung kumamig. Kaya kitang tapusin ng walang kurap-kurap. Biko Soto sa Pasig. Paulit-ulit. Galing. Paulit-ulit kang nabibigong manalo. Kaya naman hid na sa hate yan. Kaya ang matalo sa laban ng paboritong pagkakamali ni Nate Man. Hanggang dyan ka na lang. Kailangan na sigurong tanggapin. Nakaka-break a leg, wala nang mahihita at nagawa kang simutin. Oo, wala nang mapapala. Kahit ibitin pati warek at sadyaing taktakin. Maski ano pa ang gawin. Si Nathan ay si Nathan kahit pabalik ta rin. Kaya Nathaniel Pagunsaga, yari kamen, arawan mano kontrata, Paul Soriano o Mikey Murada, dahil si Baksakin kahit Pagunsaga. Ano matayog ka sa gubat? Sa syudad, panggatong level nyo. Ito ay kartel ko. At kung puno ka sa gubat, sa zoning iba papel mo. Iba, Okay. balik ko na ng Visayas tong dinagpahuli sa pagputak. Pagkat matatalo lang ako sa Negros pag pumuti na ang uwak. Saktong next month may Cebu. Boss, pakisabay kanyang banga. Ngayon makikita nyo na ulit si Nathan sa gubat. Pero bilang pataba at bilang babala, sa mga sunod sa gitna, huwag nyo sayangin ang alab, paliyabin ang bagat. Itodo ang hangin, ganito mag-set ng standard. Ito'y para na rin sa aming bayan na madalas
paratangan, akin lang pinatunayan na wala ng lubakan sa Bulacan ngayong naitawid ko yung laban. Ina mo, 2 minuto lang. Okay. Okay. Hindi, round 3 muna tayo ni Nathan. Anong gusto niyo? Hindi, sige. More on punto kasi yung round 3 ni Philos eh. More on punto yon. Pakinggan muna natin yung round 3 ni Nate. Tayo natawanan lang kita tol eh. Tayo nata, pinagdirip ako ng te. Galit na galit, ang dami mong pabalat. Grabe ba deliver? Kala mo talaga hindi nalaglagan ng anak. Ay, gago. Ang ina mo ka eh, grabe mo ano eh. Satang kita. Wait lang. Wala pa nga eh. Kung yung ibang grupo, minagsisigawan sila ang pinaka. Palakpakan naman natin ng grupong hindi kilala. Panglutang! Ang kulit nyo mong pangalan ng grupo eh, no? Humble lang. Pero ito trivia. Sa Motus, sinisiraan mo yung dati. Sabi, hindi ako sasali. Tapos ngayon, ka na? Pare, nung nangyari, nagsusulatan pa nga daw, panggago din kanyang atake. Dami pang talk shit nitong langaw, dadapo din pala sa tae. Okay. Ka na? So di yan to torture at lamog, hanggang di na makilala tong sibay. Iwang kang lasog-lasog, maghihiwa-hiwalay. Sobrang lala, pamilya mo, yung bangkay bro, i-deny gang tong maging kasi nga unidentified. Nag-aangas ka sa grupo nila, Casper? Kala mo may tira talaga? Gago ka ba? Nung laban nyo, nilabasan ka lang ng brief, natalo ka na. Yung laban nila, nagprops pa ng rosaryo, itong dukha. Nagpray na din yung titi. Yung underwear niya sa'yo, pinamuka. Ginawang hentai kamen kadire. Huwag ka sanang magagala. Sa Bulacan ka manatili. Nadala pa ng rosaryo si tanga, di naman umubra sa Cavite. Alam niyo ba Rosario, ng Cavite. Bulacan? Walang nagbago, lubakan. Walang nagbago, lubakan. Tangina ng kasada nyo no? Hindi pa din maayos. Yung road nila, ang daming bato, dinaig pa si Thanos. Hanggang ngayon, lubak-lubak, ilang taon na halos, nakakainip parang term ni Marcos, ang tagal matapos. Tagalubak ka pala? Kaya pala ang hilig mo sa rock smoke? Kung si Heb para sa streets, ikaw para sa rough road. Buti pa mukha ni boss, may improvement. Ay, gago. Panis. Ano mga crowd control pekan? Wala ating. Mukha ni boss, may improvement. Nakawin mo na, nakas pa nga eh. Mukha ni, hindi kasi matatawid eh. Yung lubak sa pisngi, sir, di bad shit. Kaya kung gusto mong mawala yung lubak sa inyo, alamin mo yung skincare ni Arik. Kalugar mo si Bagsik! May dugo kang manyakis! To'y pabibo! Ay, may dugo kang rapist! To'y pabibo na manyakis! Inaangguluhan ko lang ng daan to mga patilibo ginagamit! Kung may, inasabi mo kasi sa tricycle? Ay, alip ko sa akin. May ninyang nakabad trip. Sinabi niya kanina, ako yung driver ng Toda na palaging nakatodo. Ulol, baka runner ng droga, tas palagi nagalolo. Yung tricycle niyan, tibay. Subok at heavy. Paano ba naman yung side wheel niya? Gulong ng L3. Ang bagal pa magpatakbo. Daig mo pa may trauma. Anak ka ng puta. Kaya pala Pilos, hindi Pilwi, naduduwag pa sa bomba. Ngayon balik natin si Tank sa usapan at aakuin ko naman pre. Kapag ikaw nasikmuraan, standing masasangge. Ryan Garcia yan sa fight bro. Di na tatayo sa gante. Parang punuan lang yung trike mo, uupo ka sa tangke. Okay. Kaya,
magpasada ka na lang sa terminal. Doon ka mag-aliw. Kaysa dito nag-iingay ka. Malay mo, doon si Manda Baliw, hinihintay ka. Time. Pre, salamat. Top zone, Okay. Wala sa battle na to, hindi naman siya ganun ka, yun nga, lagi ko sinasabi, hindi naman siya ganun ka debatable. Obviously naman nakuha ni Pilos all 3 rounds. Hindi na ako mag-explain sa sa round 3. Nagkaroon ng choke nagkaroon na naman ng dumi sa performance si Nathan. Then kay Pilos naman, sabi ko nga, hindi ko nahihimayin ano na lang, overall na lang. Kay Pilos sa round 3, actually wala masyadong mga punchlines Ang pinaka naging highlight ng round 3 ni Pilos is mga punto. 'Di ba? Punto per punto talaga Parang after ng isang punto, puta magse-setup na naman, tas may punto na naman si Pilos. Parang ganoon then tapos malinis niya pang naitawid yung buong round 3. Kay Nathan nagkaroon ng problema ulit sa performance. So yun, sabi ko nga hindi naman siya ganoon ka-debatable. Malinis naman na nakuha ni Pilos yung battle na to. Yun, 30 points para kay Pilos. Then kay Nathan, siguro bigyan pa rin natin ng props si Nathan dito. 888. So that's a 30-24. All 3 rounds, Pilos. 18. Nathan versus Pilos, mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Solid yung unang laban natin ngayong gabi. Boto ng hurado, 5-0, mag-iay para kay Pilos. Shoutouts Nathan. Solid. Yun, so yun nga, 5-0 Pilos. Obvious naman at kitang-kita naman kung sino yung dapat nanalo di ba? Yun, Pilos. Judges tayo. Salamat pare. Tara, Yun, I love you, Marjorie. shoutout kay Dita Rapuli, kay Middle Child, sino ba, Daryl Gavin, Trio Madas. Yo, Aubrey, binoto ko si Pilos. Round 1 medyo okay naman si Nathan, pero sa round 3 niya para nabasag na ni Pilos yung ganung angle niya nga, tapos sa round 2 talaga nag-apoy din si Pilos, kaya binoto ko si Pilos. Yo. Yo, Diyos, round 1, round 2 ko, binoto ko si Nathan, pero konti lang, yun lamang. Pero nung round 3, mas malaki yung lamang ni Pilos. So yung lamang ni Nathan sa 1-2 ng onte, na tabunan ng lamang niya sa round 3 against Nathan. So props kay Nathan. Congrats Pilos, 2-1. Ayun, Shaboy nga pala. Binoto ko round 1 para kay Pilos. Then, dahil mas magalamang siguro yung mga choice of angles niya, mas maganda yon. Saka yung mga inunahan na niya si Nathan para dun sa issue ng tension hand, saka yung ibang mga angle pa, tricycle driver. Then yung round 2 binigay ko yung kay Nathan, parang nanti-trips lang siya pero effective naman sa crowd at sa amin syempre. Then naging deciding factor ko yung round 3. Siguro ang galing lang, na end lang ni Pilos dun sa about sa Bulacan, Lubacan. Tapos sa round 3 biglang may angle si nang tungkol sa Lubacan din. So saka lumaylay yung round 3 ni Nathan. So, 1 and 2 para kay Pilos. Congrats kay Pilos, props kay Nathan. Yun, speaking of Bulacan, Lubacan, 'di ba? Ano yung kanina ko pa sinasabi sa inyo? Ang tanong ko kanina, sumisikip na ba ang mundo ng Battle MC, kasi yun nga nagkakaroon na ng magkakaparehas na sila ng mga naisip na wordplay Yun, yung ender ni Pilos about sa Lubacan, Bulacan. 'Di ba? Tapos ayun naman yung umpisa ni Nathan. 'Di ba? Di natin alam kung na-predict ba nila yung isa't isa or 'di ba? We don't know Check C9. Inintay ko sana yung round 3 ni Nathan. Doon sana mas pahirapan ko pa yung sarili ko kung naging maganda sana yung pasok ng round 3 niya. I-judge ko sana siya per round. Kaya lang nung nakita ko ng lumaylay na, doon ako nakapag-decide na iboto na siya na all around Pilos. 1, 2, 3. Round 1 para sa akin, Nathan yun. Solid, malakas siya doon. Kaso round 2 at 3 medyo, hindi naman nag-decline pero medyo bumaba na gano'n. Tapos medyo nag-stumble na siya. Unlike si Pilos naman, round 2 at 3, lumakas.
mas lumakas pa. Lalo na nung 3, yun talaga yung, para sa akin, yung pinaka nag-determine na panalo talaga siya. So, round 1, Nathan, round 2 at 3, Pilos. Pilos. Okay, so parang iilan lang yung bumoto ng all 3. Kasi si Joss nga 1 and 2 Nathan eh. Tapos biglang 3 binigay niya kay Pilos kasi mas malaki yung lamang. Tapos 'di ba? Maraming marami yung yung iba't ibang opinion sa kung paano nila ginudge yung battle na to. Ako kasi ginudge ko siya all 3 rounds eh. Ayun, I think na nasabi ko naman yung yung mga gusto kong sabihin sa battle na to. And kung sa live judges natin sinasabi nila na dikit yung battle, siguro ganun nga yung naging battle na to nung live. Pero based naman sa napanood ko, malinaw naman eh. Malinaw siya na nakuha ni Philos all 3 rounds. Yun lang. Wala na akong ibang explain pa. Kung sa inyo guys, ano ba yung opinion nyo sa battle na to? Nakuha ba ni Philos to all 3 rounds or dikit ba? 'Di ba? So, iwan ako kayo ng question at mag-usap tayo sa comment section. Okay? So, kita-kits tayo sa next na review video mga kumag. Peace out.